O ayan Kuya Jerome ha. Yan lang muna yung maitutulong ko sa iyo. Pag merong nag-message, nagpaabot ng tulong, pag nagkita tayo dyan, kahit saan man dyan sa kanto na yan, tatawagan kita at ibibigay ko sa iyo, paabot ko sa iyo. Total, alam ko na itong bahay mo. Napakalapit lang pala ng bahay ni Kuya Jerome. Oh. Ako ang nanay niya. Ay, ikaw po lang nanay. Akala ko nasaan ka, Jerome. Sabi ko, sino kausap ni Jerome? Ay. Nagagamas ako. Nagagamas ka. Eh, si nanay stroke din. So, parehas kami. Kuya Regan. Yan mga kalingap, araw-araw ko yan nakikita at binibilhan dito sa lugar dito sa Magang. Yan, si Kuya. Kuya, magkano yung kamote natin dyan? 50 lang. 50 yung kamote? Oo. Yan, si Kuya po ay stroke ito. May stroke ito si Kuya. Napakasipag na tao. Yan yung trabaho niya, araw-araw siyang nagtitinda ng gulay. Ayan, si Kuya. May asawa ka nga pala, Kuya? Wala. Pero may anak ka? Oo. Asan na yung asawa mo, Kuya? Naghiwalay na? Naghiwalay na? Oo. Hiwalay na kayo? Oo. Single ka na ngayon? Oo. Yung anak mo nasaan? Sa bahay. Sa bahay nyo? Oo. Ilan anak mo po? Ito lang? Isa lang? Oo. Ayan, ang trabaho ni Kuya po ito, tinda ng gulay. Araw-araw yan dito. Yan, lagi ko siyang nakikita at binibilhan dito. Taga saan ka po, Kuya? Taga dyan na, oh. Malapit. May nag-vlog na sa'yo? Maya pa. Wala pa? Ayan, si Kuya. Anong pangalan mo po, Kuya? Jerome Agrade. Yan, si Jerome Agrade. Yan ang hanap buhay niya, magtinda ng gulay. Tuwing umaga yan, ginagawa mo, Kuya? Oo. Pagka, anong oras? Masimula ko mga 6:30. 6:30. Oo. Ayan, inaangkat mo lang? Oo, inaangkat ko lang. Saan po? Sa sentro. Sa sentro. Ang diet. Hindi, ang ginagawa mo, yan ay yung mga gulay na yan, simula doon sa sentro ng Dait, Oo. tulak-tulak mo papunta rito? Na-tricycle ako. Sumasakay ka sa tricycle. Ilang taon ka na po? 30, ayan, 40 na. 40 na po si Kuya. Kaka-40 mo lang? Oo. Yan, na-stroke ka. Ilang taon ka na-stroke? 2 taon na. 2 taon ka ng stroke. Oo. Bali, ikaw na lang yung nagbubuhay sa anak mo? Oo. Sa mama ko. Mama mo? Siya yung kasama mo dyan sa bahay mo? Ayan si Kuya, mga kalingap. Ayan yung hanap buhay niya. Magkano naman kikitain ito, Kuya? Nang 400, tama dyan. 400? Oo. Yung kikitain yan. Nauubos naman po yan. Oo. Aral daw bago paninda. Araw-araw bago yung paninda mo. Oo. Ayan po si Kuya. Ano nga yung pangalan mo, Kuya? Jerome Agrade. Jerome Agrade. Ayan si Kuya. 40 years old. Si Kuya Jerome. Yan ang hanap buhay niya. Maglako ng mga gulay. Bigyan mo nga ako ng kamote. Yan. Kamote. Bili tayo ng kamote. Bigyan mo ako ng mga 3 kilo. 3 kilong kamote. Yan mga kalingap, yung kamote maganda sa katawan, natural, at pang almusal namin dito. Pwede rin yan sa sinabawan. 3 kilong kamote yung binili natin kay Kuya Jerome. Ito masarap na kamote. Oo, masarap yan. Ano pagka mahaba siya? Ay, oo. Yung malaki. Yung laman nito, kulay violet. Ay, may nakaraan kulay violet yun. Yung nabili ko sa'yo. Sarap yung kulay, di ba kulay violet? Oo. Kulay violet yun nakaraan, no? 400 pesos pinagkakasya nyo yan. Ay, ilang taon na po yung anak mo, Kuya? Kuya Jerome? Iwan ko lang. Parang 14. 14 na yung anak mo? Hindi siya sigurado. Nag-aaral siya ngayon? Third year. Third year high school? High school. Ang galing At kahit, ano ba yung kwento na bakit naghiwalay kayo ng asawa mo? Ay. Nang ako ay, pirang taon na kami. 6, 7.
7 taon? Hindi ka pa na-stroke Oo, noon? hindi pa. Hindi ka pa na-stroke, naghiwalay na talaga kayo. May asawa na siya ngayon, iba? Oo, may asawa na. Bakit hindi ka na nag-asawa? Mahal. Wala na. Oo. Ano nangyari? Paano nangyari at na-stroke ka? Nasa trabaho ko ay Saan ka nagtatrabaho po? sa Kuya? Maynila. Electrician. Ibig sabihin, dati, nasa Manila kayo nakatira. Oo. Nung na-stroke ka, umuwi ka dito o... Dalawang taon. Naguli ko DJ. Ayan o, hirap siya. Hindi na makagalaw yung kamay mo? Then, Ayan o, hindi na makagalaw yung isang kamay niya. Nasaan po anak mo ngayon? nasa bahay. Nandyan? Oo. Ayan o. Bili tayo ng 3 kilo. Magkano ang kilo niyan? 50. 50, so 150 yan. Ayan, nahirap siya maghawak ng ng cellophane. Pero abilib ako kay Kuya Jerome kasi kahit sa ganyang kalagayan niya, nakuha niya pa maghanap buhay. Yan, init no, bilad sa init, ulan. Kahit umuulan po, masipag si Kuya Kahit umuulan, trabaho siya. Talagang wala ka masabi dito kay Kuya, masipag. Kaso nga lang, kasama ang palad, na-stroke siya. Hindi ka nagpa-therapy para sana, parang baka mamaya bumalik yan sa dati. No? Exercise mo, exercise mo naman yung mga kamay mo. Exercise dito. Ade, Daw. Alpi. Patulong nga ako nito at maliit yung plastic niya Ayan o. Okay na ito? Oo. Ayan. Teka lang ha, kuha ko ng pambayad. So ayan mga kalingap, at ito yung bayad ko kay Kuya. Yan, ito yung 150. No? Yan. Tingnan nga natin Kuya kung nasaan yung bahay mo. Baka isa ka sa matulungan ng mga viewers natin. Ayan o, hirap si Kuya magpaikot o. Ayan. Diyan ka talaga bibilib sa isang taong nagsusumikap para sa kanyang anak. Wala man ang kanyang asawa, iniwan siya, pero yan talagang susumikap siya na mabuhay kanyang pamilya. Nanay niya daw po yung kasama niya dyan sa bahay nila. Yan po yung niya, hanap buhay. So 400 pesos daw yung kikitain nito. 400 pesos para sa pang araw-araw nila. Yan. Pero siyempre, anong oras pa bago maging pera yan? Kailangan mo nang maubos. Iniikot mo tong lugar, no? Oo. Nauubos mo ba ikutin yung mga bahay dito bago maubos yan? Oo. Lumilipat ka sa ibang subdivision? Oo. Sa Fairview 1, Fairview 2, Fairview 3. Sa hapon na, sa aga pa lang yan. Tapos, hapon, Sa hapon, iba naman. iba naman, Ibang lugar naman. Alpine, tapos Southwood. Southwood. Ba't ibang lugar pala yung pinupuntahan mo? Oo. Para maubos lang yan. Oo. Yan Yan na ba lahat? Yung tinda mo o may nabili na? May nabili na. Anong klaseng gulay yung ibang nabili? Upo. Tapos, Upo lang. yun lang yung nabili. So, ano lang yung klase? 3 klase lang. Oo. Dito mo lang pinapark yan? Oo. Wala bang nang kukuha doon? May mga gulayan din dito. Sino nagtatanim yan? Yung ko.
Bali, ikaw nagtitinda niyan. Oo. Grabe sipag talaga ni Kuya Jerome, oh. Yan siya maglakad, oh. Buti nga, hindi siya natuluyan. Buti walang ahas dito. Hindi. Yan. Punta tayo kina Kuya Jerome. Pasyalan natin yung bahay nila. Ito pala yung bahay niyo, Kuya Jerome. Yung anak mo po, nandyan? Oo. Ilang taon na po? Ay, ano po yan? Lalaki, babae? Lalaki? Lalaki. Kayong tatlo lang dito? Oo. Tsaka ito yung bahay nila, Kuya Jerome. Baka tulog. Oo, baka tulog. Tulog. Ayan, tulog na. Ito yung bahay nila. Yung tabing niya, ano lang, kumot. Maliit lang na bahay ni Kuya Jerome. Sa inyo ba tong lupa? Oo, ay hindi. Hindi, nakikitira lang kayo? Nakikitira lang ako. Baka may hilingin ka or hingi mo ng tulong sa mga viewers natin na baka matulungan ka. Ano ba yung hiling mo, Kuya? Sana mabigyan ng konting tulong na lote, bahay. Yun lang, na sariling bahay. Oo. Sariling bahay talaga. Kasi dito, nangungupahan kayo dito? Hindi, sa tiyong ko ini. Sa tiyuhin mo? Oo. Bali, nakikitira lang kayo? Oo. Sino pagawa ng bahay mo po? Dito, dati na to? Dati na yan. Na nakitira lang kayo Oo. ni mama mo? Asan yung si mama mo? Dahil naman, Doon siya nag-stay? Oo. Ito, kayong dalawa lang talaga dito? Oo. Tag-isa kayong bed? Oo. Ayan po yung nila. Ano yan? Luluto ka pa mamaya? Oo. Ay, si Waki mo na. Sino? Yung anak mo? Oo. Siya na yung nagluluto Oo. para sa inyo? Oo. Pagdating mo dito, Makain na lang. makain na lang. Oo. Kasi trabaho, no? Oo. Anong oras yung balik mo dito? After maglako? Alas 10. Alas 10, balik ka na dito Oo. para kumain, magsaing. Oo. Anong kinakain mo ngayon? Mayo. Wala. Wala. Ngayon, Nagkape lang ako dyan kay Ate Marina. nakikapi ka. Oo. So, ano yung uulamin nyo? Kasi wala pa kayo ngayong walang isda. Ano yung gulay na lang? Gulay na lang. Ano madalas mo kinakain ngayon? Mga gulay na lang dahil Oo. sa... Pitayo. Yun. Kahit kalabasa. Kalabasa. Oo. Siyempre, sa kalagayan mong yan, nagkakarne ka pa ba? Hindi na. Wow. Oo. Puro na lang gulay. Oo. Puro na lang gulay. Bawal na sa'yo yung karne. Oo. Nag-high blood ka, no? Oo. May maintenance nga na ako digyo. May maintenance. Oo. Yan yung, yan, araw-araw? Oo, araw-araw. Araw-araw mo iniinom yan. Oo. Yan na lang yung tira mo. May ikaw pa dyan, no? Buti may huwag mong pababayaan yung mo. Oo. Tubig dapat, lagi kang may baong tubig. Oo. Lagayan ng tubig, huwag mong yun, huwag mong wawalain sa'yo na tubig laging meron para, hindi ka ma-dehydrate. Oo. So, ayan po yung hiling ni Kuya na magkaroon sana sila ng sariling bahay ba na masasabing sa kanila kasi dito nakikitira sila. Nakikitira lang sila dito. Wala kayong binabayaran o kahit monthly, wala. Mala. Parang tumutulo na rin yata dito eh. Oo. Ayan tagos-tagos na rin yung bahay nila. Ayan, tagos-tagos na rin. Ito kasi si Kuya Jerome, nakikita ko lagi ito eh. Tuwing umaga, naglalako siya. Sabi ko, i-vlog ko nga at para matulungan din yung taong ito. Iniwan na siya ng asawa niya. May ibang pamilya na. Pero si Kuya, hindi na nagkaroon ulit ng panibagong katuwang sa buhay o asawa. Yan, pinag-aaral niya yung kanyang anak.
Siya lang yung talagang nagsisikap para makapagtapos yung anak niya. Yan yung ginagawa ni Kuya Jerome. Araw-araw yun ano? Araw-araw. Oo. Yan ang ginagawa mo. Oo. Mamata ng alas 3. Alas 3 gising ka na, Oo. madaling araw. Oo. Eh, hindi mo ba alam na isa yung sa nagiging cause ng ganyan, pagka-stroke kasi kung Oo. kulang sa tulog. Kulang nga sa tulog. Anong oras ka natutulog? Mga alas 8. Alas 8. Oo. Tulog ka na niyan. Oo. Tapos, gising ka alas 3. Alas 3. Oo. Tapos, walang pahinga na yan. Wala nang pahinga. Kasi alas 10, Alas 10. kakain. Tapos, alis. Anong oras na naman alis ng hapon? Mga alas 3. Alas 3 din. Oo. Ano ka, lako na naman. Wala ko na naman. Buti, nauubos naman lahat ano? Wala daw man naubos. Buti na lang ganun. Basta wag lang yung masama yung panahon. Oo. Kasi kukunti lang naman yung tinitinda mo eh, no? Oo, kakaunti nga. No? Buti meron kang kariton. Oo. Kaya inot talaga, nagano pa lang, top beat talaga. Buhat-buhat mo lang. Oo. Buhat-buhat mo lang yun. Nung una, buhat-buhat lang. Oo. Buti nagkaroon ka ng kariton. Sino nagbigay ng kariton? Si Auntie Bico. May nagbigay sa'yo. Oo. Malaking bagay yun sa'yo. Oo. Kasi kung buhat-buhat mo, hindi mo kaya lahat yun. Ano, talaga. Di ba? Oo. Kahit papano ngayon, may karitong ka na, maganda na yung sitwasyon. Oo. Napapadali na yung ano mo, yung paglako mo. Hindi mo buhat-buhat. Mabigat yun. Sa kalagayan mong yan, no? Oo. Kalahati ng katawan mo, no? Oo, kalahati. Buti yung pananalita mo, naiintindihan pa. Ditong... Tumitigas ba? Matigas ka. Parang nabubulol ka, Oo, no? nabubulol. Nabubulol ka. Dahil sa pagka-stroke mo, no? Oo. Eh, kung siguro pinatherapy mo yan, kaso mahal naman siguro, no? 300. Pagpa-therapy. Oo. Nagsubok ka na? Dahil pa. Hindi pa? Oo. Kasi 300, ano yun? Araw-araw ba yun? Hindi. Hindi. May session doon. Mga Apat na beses beses sa sambulan. sa isang buwan. Ano? Sayang nun. Oo. Kaso nga lang, imbis na pang therapy, pangkain na lang. Bangkain na lang namin. Oo. Kasi mahalagang bagay din yun, yung 300 pesos. Oo. Pero ikaw, ini-exercise mo naman yan sa umaga? Oo, talaga. Oo. Anong ginagawa mo? Paano yung ano? Ganito nga yun. Sa umaga, Oo. ini-exercise mo. Pero may nangyayari naman, development. Meron naman. Kaunti. Oo. Pag ginaganto-ganto mo, Ay, di ka. wala na, hindi na talaga kaya. Oo. Pag ano nangyayari pagka pinipilit mo? Igalaw. Naarog na kayo, no? Wala na talaga, Oo. di mo na maibuka, no? Oo. Nahirapan ka na. Yung paa, Oo pa. wala na, no? Hindi na rin maunat na parang ganto-ganto. Hindi na. Hindi na. Oo. Pero pina-check up mo yan sa doktor. Anong sabi nila? Iwan ko lang kasi itong nang mahibad ako, nasa di ko pala talaga aram. Hindi mo na malaya, Oo. hindi mo na ano. Ano yun, na kinabukasan, gano'n, nagising ka na? Oo, nagising na ako, nasa ospital na. Nasa hospital ka na. Oo. Tapos hindi mo na maigalaw yung mga Oo. ano mo. Oo. Anong naramdaman mo nun? Mayo. Parang gumuho na yung ano mo, Oo, parang yung mga pangarap mo. pangarap ko na talagang mayo na akong pag-asa. Mawalan ka na ng pag-asa. Oo. Buti naisipan mo maghanap buhay ulit. Oo. Naghanap buhay ako. Simula pa lang, tanggatos pesos. 100 pesos. Oo. Okay na sa'yo. Okay na sa kuya. Tapos, lako man ako dyan. Dati 100 pesos lang yung Oo. kinikita. Oo. Pagkasya na yun. Tapos, bike na naman. Arkila ko ng bike. Oh, nag-arkila ka ng bike Oo. tapos 200 na. 200 yung arkila. Ay, di. Na anong 50. kinita? O, 50.
Paunti-unti. Ngayon, unti. Parang pagka 5 buwan, nasa nagpagawa na ng kariton. Kariton. Oo. Buti marami namang naaawa sa'yo dyan siguro. Kaya Oo. nauubos yung mga gulay mo. Oo. Marami ka naging kaibigan dyan. Oo. Suki mo na Oo. araw-araw alam mo na kung saan ka pupunta. Oo. Mga pulis, Mm. bembero. Malaking bagay yun na di ba? Yung mga Oo. suki na yan araw-araw at makakatulong yan sa paglalako mo pag yung madalian ba. Oo. Kasi kung wala ka pang customer, mahirap. Mahirap talaga. Wala pang customer. Talaga mangangapa ka pa Oo. kung saan mabibili yung mauubos yung paninda mo. Di ba? Yun lang yung hiling ni Kuya Jerome na matulungan siya kung ano man yung bagay, hindi lang kung yung hiling niya bahay na magkaroon sa sariling bahay. Oo. So, malaking bagay yon at malaking halaga din yon. So, sa iba dyan na kung ano lang yung kaya nilang ipaabot, kung ano lang meron kayo, malaking tulong na yan kina Kuya Jerome na baka meron kayong maibigay sa kanya, pagkain, pera, anumang bagay na gusto nyong ipaabot sa kanya. Message nyo lang po ako sa Kuya Regan D. Banyares and yan po at para matulungan natin si Kuya Jerome. Ito Kuya Jerome, tulong ko sa iyo. 500 pesos. Di ba? Sabi mo 400 yung kinikita mo isang araw. So ngayon is umabot na ng 900 yan dahil may 500 ka ngayon. Oo. Malaking bagay na yan. So pagpasensyahan mo na at yan lang yung kaya kong ibigay sa iyo ngayon. Yan, at kasi yan hinahati-hati ko lang din naman sa mga tinutulungan ko. Pero kahit papaano makakabili na yan ng Kuya? Ng pangulam dito. Pang-ulam. Kaya ng bigas. Bigas. Ang bigas pati ngayon ang mahal na Oo. 60 pesos na yung bigas. Mga 5 kilo. 5 kilo. I-times mo sa 56. 300 yun. 300. 56. Sabay palagay na natin 300 kung 60. Di may 200 ka pa, sokle. Makabili ng ulam. Ulam na. Ano masasabi mo Kuya Jerome? Diyan sa binigay ko sa iyo. At sa wakas na ikaw pa lang yung nakarating dito sa aming bahay. At salamat din sa naitulong mo sa 500. Opo. Yan ay galing sa aking munting channel, Kuya Jerome, at sa mga tumutulong sumusuporta sa aking channel. Yan. So, pasalamatan natin sila, yung mga supporters, viewers, na tumutulong sa aking munting channel dahil dyan nakakatulong din ako sa mga katulad sa inyo, Kuya Jerome, no? Si Kuya Jerome kasi araw-araw ko yan, binibilhan, hindi pala araw-araw, sa tuwing natsetsempuhan ko lang siya na gigising na ako. Ayan lang binibili ko sa kanya, talong, ampalaya, kamote, saging, no? Yun ang binibili ko sa kanya. Kasi kailangan ng katawan natin yung mga gulay, prutas. So, ayan, Kuya Jerome, ha? Yan lang muna yung maitutulong ko sa iyo. Pag merong nag-message, nagpaabot ng tulong, pag nagkita tayo dyan, kahit saan man dyan sa kanto na yan, tatawagan kita at ibibigay ko sa iyo, paabot ko sa iyo. Total, alam ko na itong bahay mo. Napakalapit lang pala ng bahay ni Kuya Jerome, Ako ang nanay niya. Ay, ikaw po lang nanay. Akala ko kung nasaan ka, Jerome. Sabi ko, sinong kausap ni Jerome? Ay, Nagagamas ako. nagagamas ka. Si nanay stroke din. Parehas kami Ay, dalawa. probi man si nanay. Pasok ka po, nanay. Sabi ko, nagagamas ako. Sabi ko, titingnan ko, may kausap yata si Jerome. Opo. Kaya pumunta ako, hindi ko alam kung sino. Anong pangalan mo po, nanay? Eva. Eva, si nanay Eva. Stroke din. Halos parehas pala sila. Parehas kami. Opo, pasok ka po, pasok. Una akong na-stroke. Una kang na-stroke. Sumunod, ikaw na, Jerome, Di, paano yan? Yan na yung ginagawa mo, araw-araw, magagamas. Hindi, nagluluto man ako pag nandito, pag si Jerome, nagluluto kami kasi madating na siya, kaya Yung paningin mo, nanay, mahina na yung paningin mo, hindi mahina din. Mahina na paningin mo. Subali yung Kuya Jerome, yung binubuhay mo, dalawa, si nanay. Saka yung anak niya. Ikaw po, tsaka yung
Anak niya. Bali ikaw na yung nagbubuhay, stroke ka pa. Bilib ako sa'yo. Akala ko, si nanay mo, katuwang mo sa hanap buhay. Ay, hindi. Stroke ako. Stroke din pala. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya na Naghahanap buhay. para sa inyong dalawa. Tatlo. Para sa inyong tatlo. Grabe, bilib ako kay Kuya Jerome. Stroke na siya, pero talagang sinisikap niya, no? Akala ko si nanay kasi naghahanap buhay din. Grabe, stroke din pala. Hindi na ikikwento. Kaya nagpunta ako. Parang may kausap. Sino kayang kausap? Opo, ako po ay charity vlogger. So, kasamahan ko yan sila Bal Santos Matubang. Isa po kaming team Kalingap. Yun ang ginagawa namin. Naghahanap kami na matutulungan. Abot lang aming kakayanan. So, ako yung channel ko, napakaliit pa, pero ganun pa man, sinisikap natin na makatulong sa mga katulad ninyo po. Opo. So, ayan, ikaw po, ano mo? Ano po yung hiling mo po? Masaya. Ano hiling mo? Maghiling ka sa mga viewers natin. Ano ba yung maitutulong? Ay, tulungan kami, mag-ina, na magkaroon ng hanap buhay ang bahay namin. Balita ko ay nakikitira lang po kayo dito. Oo. Tapos, buti may tumulong sa inyo. kapatid namin din yan. Sa kabilang bahay. Grabe yung sitwasyon pala. Saan po yung ginagamas mo po? Ay, dyan sa likod. Ano yung nagtatanim-tanim ka? Madamo na dyan sa bakuran ni Ate Mina, ginagamasan ko. Maganda yun at exercise mo po. Kaya nga, nakaupo ako, nagagamas. Yan lang yung ginagawa mo, yung upuan na yan. Dala-dala ko. Pero may tungkod akong paglakad. May tungkod ka, okay naman. Okay naman, hiningi. Hiningi mo. Hiningi ni Jiro. Hiningi mo yan? Saan? Doon. Itong kandidato. Kandidato, humingi ka? Grabe, bilib ako sa'yo. Talaga, bilib ako dyan. At binubuhay niya kami. Binubuhay niya kayo na kahit ganyan yung no? Sitwasyon niya. Napakabait na anak, Po. Wala ka na ibang anak, kundi siya lang. Siya lang. Nag-iisa lang po pala anak mo? Grabe, tapos na-stroke pa siya, no? Maganda ang trabaho niya na stroke. Kawawa naman, si Kuya Jerome. Walang ibang, wala kayong ibang aasahan, kundi siya lang. Totoo ka. Minsan si Ate Mina nagbibigay din. Pag walang pangkain. Nung wala pa kami ngayon, hindi na kami nagigita. Mayroon ng hanap buhay si Jerome. Ang grabe, sipag ni Kuya. Totoo ka. Kaya minsan naaawang ako sa kanya. Bakit po? Siyempre, ganyan na siya naghahanap buhay pa para sa amin. Nagme-maintenance na nga siya. Ganon din ikaw. Kami din, nagme-maintenance. Grabe. Ay, Kuya Jerome, yung pag-asa mo lang, yung anak mo. No, yung anak mo lang, yung pag-asa mo dyan. Kasi siya na lang yung kompleto, walang problema. Anong year ng Aniwaki? Third year. Third year na siya. Grabe, yan na lang yung pag-asa mo na sana. At saka yung yung puhunan mo dito, yung katawan mo. Kalahating katawan mo, wala na. So ngayon, pangalagaan mo yan, Kuya Jerome, dahil yung umaasa sa'yo, nanay mo, Yung nanay mo, buti araw-araw, nakakakain naman kayo. Ay, oo, nakakakain kami. May merienda pa. Grabe. Pinagkakasya niya yung kita niya. Nagkakasya niya. Magaling din mag-budget si Kuya Jerome, no? 400 pesos daw yung kikitain niya. Magkano? 400 pesos. Bigas, pag-ulam. Grabe, kawawa naman ito sila nanay. Parehas na silang mayroong disable. Disable na sila parehas. Pero si Kuya Jerome, bilib ako, talagang nagsisikap siya. Kahit sa ganyang sitwasyon niya ngayon. Yung asawa mo po, asa na? Wala na. Patay na din po? Ilang taon ka na po? 64. 64 ka na? Ano yun, ilang taon ka na po ang nakakalipas nung na-stroke ka? Grade 1 yan si Waki, Jerome? Grade 1. Ibig sabihin, bata ka pa nung na-stroke din? Kam na taon na sa. Siya. Ngayon na So, 50, ka nun? 55. 55 ka na-stroke.
Ngayon, wala ka naman dinaramdam. Wala man. Basta nabigla ka lang. Sa school ako at hinahatid ko nga si Waki. Yan yun na, na-stroke. Mm. Ikaw, ilang taon ka na rin na na-stroke? 2 taon? 2 taon na. So, bali, nasa Manila ka, nandito sa mama mo yung Oo. anak mo. Nandito, ikaw yung nag-aalaga. So, ikaw lang, kayong dalawa lang dito dati, mag-isa. Nagpapadala lang si Kuya Jerome sa'yo. Hanggang sa nabalita mo na stroke siya. Oo, nabalita namin na stroke siya. Kaya umuwi na siya dito. Grabe yung sitwasyon. Nanay? Grabe, halos nagkasabay pa kayo. Isa lang pala yung anak mo. Ayan po mga kalingap, sana matulungan natin ito sila Kuya Jerome at sila nanay. Bali, pareha silang nagsusumikap, no? O sa kalagayan ni Kuya Jerome na yan, stroke siya, talagang pinipilit niyang mabuhay. Magkaroon sila ng pang-araw-araw na makakain, Kuya Jerome. So, yan lang po muna ang maitulong ko sa'yo. Baka mayroong magbigay ulit na kahit man lang pagkain, Pagkain lang. Pagkain o anumang bagay na mayroon silang maibigay, matulungan po kayo. Nanay, ha? Opo. Bibisitahin kita dito pagka mayroong sa akin, nagpaabot. Wala man dito si Kuya Jerome. Oo, dahil ito laging nasa labas, naglalako, palakad-lakad doon, nagtitinda. Yan, ako, maghatid ako sa'yo dito kahit ko grocery. Ayan. So yan mga kalingap, nasyak ako. Hindi ko akalain ganito pala kalagayan. Nagulat ako talaga kasi akala ko ang pagkakakwento sa akin ni Kuya Jerome. Sabi ko, sinong katulong mo dyan sa inyo? Mama ko. Akala ko, si nanay wala dito. Naghanap buhay din. O kaya naglako din. Hindi ko naintindihan yung ibig sabihin. Yung pala, katuwang mo siya dito sa bahay para magbantay sa anak mo. Or siya yung kasamahan mo dito. Kasama mo, si nanay pala. Yan, stroke na din si nanay. Hindi na rin makapagtrabaho. Stroke pa si Kuya Jerome, inipilit niyang maghanap buhay para sa kanyang anak at nanay na kahit man lang araw-araw may makain sila. Grabe sipag ni Kuya Jerome. No choice din naman kasi mga kalingap. Kung hindi siya magtatrabaho, wala silang kakainin at aasa sila sa kamag-anak. Siyempre kahit papaano may pangangailangan din yung kamag-anak nila, may pamilya din. Nakakahiya naman na iasa mo yung sarili nyo sa kamag-anak mo, di ba? Siguro 1, 2, 3, 5, 1 linggo pakainin ka 1 buwan. Pero yung habang buhay na maging pabigat ka sa kanila, nakakahiya na yun, di ba? Yun. Kaya bilib ako kay Kuya Jerome. Talagang nagsisikap na maghanap buhay. Nagsimula siya sa pagbubuhat lang muna. Ano yun? 1 paninda lang. Isang paninda lang. Hanggang pag yan, naubos, mauwi siya. Nagdiskarte si Kuya Jerome na paunti-untiin hanggang sa dumami yung paninda niya. Hanggang sa ngayon, nagkaroon na siya ng kariton. Yun ang ginagamit niya sa pang-araw-araw na paghahanap buhay niya. Malaking tulong yun. Opo, mga kalingap. Siyempre, sana nagabayan siya ni Lord. No? Huwag na siya hayaan pa na ma-stroke ulit dahil pag nagkataon, apektado yung 2 membro ng kanyang pamilya. Si nanay at siyempre yung anak niya. Nagpapaaral pa siya. Grabe, bilib ako. Bukod sa kailangan niya mag-ipon para sa pag-aaral ng kanyang anak, pagkain pa. Kailangan niya yun. May maintenance pa sila. Gamot, 2 pa sila. Grabe. Yung tubig dito, paano yan? Nag-iigib ka doon. Nag-iigib. Yung kuryente, nagbabayad ka pa. Hindi na. Parang sinabay ka na. Buti merong kapatid na kahit papano nakakatulong sa kanila. So, ayan mga kalingap, ako po ay humihingi ng tulong para sa kanila. Kasi ang channel ko napakaliit lang po. Magkano lang yung kaya nating itulong, no? Sa tuwing nagkakaroon tayo ng revenue, sa dami nilang tinutulungan natin. So ito sila Kuya Jerome, humihingi ng tulong, magkaroon ng sariling bahay or ano pa man na kaya nyong ibigay. Malaking bagay na yung kina Kuya Jerome. Pagkain, pera, o ano pa man po. Dahil alam nyo naman po yung pangangailangan ng isang tao, no?
So ngayon, wala pa silang ulam. Wala pang ulam ano? Nanay, nag-almusal ka na. Yun, nag-almusal na. Nagkape ka na. Nagkape lang. Nagkape lang. Yun na. Okay na yun. Okay na yun. So, kape lang yung almusal nila ngayon. Grabe, no? Para sa akin kasi hindi ako mabubusog sa kape lang. Si Jerome din, kape din. Kape lang. Kape lang. Tipid sila. Tanghali na sila kakain. Tanghali. Gulay lang. So, ano yan, Kuya Jerome? Yung paninda mo, Kuya Jerome? Paninda mo, Kuya Jerome, ano yan? Binibili mo doon o angkat lang? Angkat lang nga. Pag nabili, babayaran mo na sila. Oo. Kumbaga, hindi mo sariling puhunan yun. Buti na lang tinitiwalaan ka, no? Tiwala man sa kuya. Pag naubos, Babayaran ko. babayaran mo. Oo. Sabay makuha naman ulit. Ayan, inaangkat niya lang po yun, mga kalingap, yung paninda niya. Pag naubos, i-remit niya na yung, yung halaga ng kanyang paninda. Oo. So, yung remaining, yung tubo, yun na yung sa kanya. Oo. So, yan ang trabaho ni Kuya Jerome. Opo. Pag uwi niya dito, anong daladala mo na niyan? Pag uwi mo, bigas, ganon. Ano? Ay, may nabili. Dyan, Dito ka bumibili sa tabi. Oo. So, ayan mga kalingap. Yan po mga kalingap, yung kwento ng buhay ni Kuya Jerome. At ni Nanay, ayan, ni Nanay Eva, yung mama ni Kuya Jerome. Yan yung kwento ng buhay nila. Hindi ko talaga expect, masalimuot din pala. Oo, isang anak na pinipilit na buhay ng kanyang ina at anak niya. Sa kalagayan niyang yan, na-stroke si Kuya. Sana, no, gumaling ka ng tuluyan, Kuya. Pray lang, no? Pray lang kay Lord and exercise. Tulungan yung sarili. Yung mga bawal, wag natin kakainin. Disiplina sa mga kinakain. Yun lang naman yan eh. Para kasi manumbalik yung lakas mo at dati mong katawan na maging normal. Kasi wala kang, isipin mo, walang ibang magbubuhay sa ina at anak mo. Kundi ikaw lang yung inaasahan. So, stay healthy. No? Ayan po mga kalingap, ako po yung magpapaalam na at sana matulungan natin sila. No? Mga kalingap, mabigyan natin ng kung ano man yung meron tayo. Mag-share tayo ng blessing at sana mas lalo pa kayong i-bless ni Lord sa mga tumutulong dyan. No? Mas lalo pa kayong i-bless at panatilihing maganda ang inyong pangangatawan. Maswerte tayo na wala tayong sa ganitong sitwasyon. Wala tayo sa ganitong sitwasyon na katulad ni Kuya Jerome. So, yan. Magpasalamat tayo kay Lord na ganito tayo, normal, walang karamdaman, may mga kinakain, ano mang gusto natin bilhin, bibili natin. Ayan. Kaya pasalamat tayo kay Lord. At syempre si Kuya Jerome, ganyan yung sitwasyon nila. Mahirap na nga. Walang magandang hanap buhay. Nagkaganyan pa siya. So sana matulungan natin sila. Siyan po, magpapaalam na po ako. Ayan, paalam tayo Kuya Jerome. Salamat at tulungan mo rin kami. Yun lang. Salamat kayo. Ayan, si Nanay. Salamat at natulungan mo kami. At sana matulungan mo pa rin kami. Ayo. So ayan mga kalingap, natapos na nga yung ating pagpunta dun kina Kuya Jerome. So yun po yung kalagayan nila. Grabe, hindi ko expect mga kalingap na ganun pala yung sitwasyon ni Kuya Jerome. Akala ko kasi parang ordinary lang sa kanya yung pagtinda para ma-exercise lang yung katawan niya. Opo. Hindi pala yun basta-basta yung sitwasyon niya ngayon. Yung binubuhay niya isang anak, tapos yung kanyang nanay. Grabe. So si Kuya Jerome hindi pwedeng magpahinga. Pag hindi siya magtrabaho, walang kakainin ng kanyang anak, walang kakainin ng kanyang nanay. Parehas pa silang may maintenance. So, ibig sabihin, kailangan talaga nila magkaroon ng dilihensya maliban doon sa pang-araw-araw nilang pagkain dahil may maintenance pa sila. O, diba? Hindi na nga sila nakakapag-almusal ng katulad ng, diba, pangkaraniwan sa atin na pag mag-almusal tayo, kanin, tinapay, ganon. Pero sila, kapilang sa kanila, sapat na. Mabubusog ka ba sa ganon kung hindi ka sanay sa ganong buhay, di ba? So sila, pinagkakasya na nila kape sa umaga. Mainitan lang yung kanilang dibdib, di ba?
Tapos, kakain sila sa tanghalian. Yun na yung kain nila ng kanin. Ganon. Sa ngayon nga, wala pa silang ulam. May mga dala siyang gulay, pero pinauubos niya muna. Kasi yung gulay na yan is inaangkat lang. Inaangkat niya lang po mga kalingap yung kanyang gulay. So, kailangan pa niya munang maubos yun. At yung kabilihan, i-remit niya yon doon sa inaangkatan niya. Yung remaining, no, ng kanyang naibenta, yun yung kanyang tubo. So, mamimili pa siya ng kanilang kakainin mamaya. So, buti na lang, may naabot tayong 500 pesos para man lang saka bigas daw at pang-ulam nila. So, isang araw nila, no? Isang araw na pangangailangan nila, nakalibre sila. Pero yung susunod na araw, hindi na natin alam kung ano na yung gagawin ulit. Panibagong hanap buhay ulit yun para sa kanila. So, yan po, natulungan natin si Kuya Jerome. Masaya ako, nakapagbigay tayo ng saya. Magaan sa kapakiramdam na nakatulong tayo sa ating kapwa. At yan mga kalingap, pasalamat tayo kay Kuya Bal dahil dyan, yung programa niya, marami tayong napapasaya at natutulungan kahit sa maliit na bagay lang. So, yun po, yung kanilang kahilingan, no? Nila Kuya Jerome at kanyang nanay. So, narinig nyo po yun sa aking vlog na ito. So, and syempre, shout out pala kay Manay Intay Puryo, si Sunny Rose Official, Sis Aurora, Manay Tiri Anderson, Tita Elis. Ayan. Kay Tita Elis, kay Tita Weng, Tita Beng, yan, at kay Tita Annabel. Yan, salamat po Tita Annabel. Kay Tita Josie. Yan. Tita Marie. Yan, at syempre kay Tita Claire. Ayan po. At syempre kay Tita Capricorn. At sa lahat po na tumutulong sa aking munting channel, no? Dahil utang na loob ko po sa inyo, mga viewers, supporters, lalong-lalo na sa mga nagpapaabot, nag-sponsor minsan para sa ating mga tinutulungan. Ayan, salamat po sa inyo. Dahil napakaliit pa ng channel ko, wala pang kakayanan yung revenue niya para consistent na makapagtulong at makapagbigay ng malaking halaga. So, pinipilit lang natin na makatulong kahit ganyang kaliit lang yung ating kinikita. Ang mahalaga dito, no, nakakapagbigay tayo ng ngiti sa mga hikaw sa buhay, no? Na kahit maliit na bagay, tuwang-tuwa na sila. Kahit na maliit na halaga, tuwang-tuwa na sila. Yan. Napakasarap sa pakiramdam, no? So, ayan po. Salamat po sa mga viewers natin, no? Malaking bagay kayo sa aking channel. At syempre, salamat din sa Team Kalingap. At yan, suportahan po natin mga kasamahan ko. Ayan, Alpi TV, Rowel of Malalag, Rachel Morales, yan, si Kalingap Victor, yan, si Justin Aguirre Vlogs, BG Scheme, Alex Librada, yan, at sa mga Kalingap partners, at sa hindi ko po nabanggit, alam nyo na kung sino-sino sila. Tulungan po natin sila. So ayan po, babay po and God bless po sa ating lahat. Naway pangalagaan ni Lord ang ating mga katawan para marami pa tayong maitulong, marami pa tayong magawa sa buhay, no? So yan, thank you Lord, at lagi mo kaming ginagabayan. So bye-bye po, God bless po sa ating lahat. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta.